um, nagbigay kayo ng time para sa ating AC. Um, House rules po is number one, be on time and number two, mute when not speaking. Number three, turn on your camera. Number four is use the chat respectfully. Five, be present and engage. Six, respect everyone's time. And seven, confidentiality. Next will be introduction to our Good afternoon. Ako ang na-excited sa speaker. Ngayon, mag-introduce. So today, we have a very active speaker, a proud native of Siquijor, the Mystic Island, now residing in Mabinay, Negros Oriental, a pure Bisaya. She graduated from Siquijor State College with a degree of Bachelor of Science in Business Administration, major in Management Accounting, and has experience working as a cashier and later as a bookkeeper for the Siquijor Public School Teachers and Employees Multipurpose Cooperative for 3 years. When pandemic hit and lockdowns came, she stepped back to focus on being a full-time housewife. But her dream of building a career in bookkeeping remained alive. Determined to keep moving forward, she took online bookkeeping courses, not only here sa TBSA, but some other online bookkeeping courses. And she is part of batch 15. She did internships, learning bank reconciliation with Coach Yan Yan, and diving into QBO Shopify e-commerce with instructor Melona. What's truly inspiring is how she manages to balance being a full-time mom while chasing her professional goals and still finding time for her love of farming. So she really loves gardening and farming. Taking all these experiences to heart, she's now focusing on farm bookkeeping and e-commerce, a perfect mix of her passion and skills. She is here to make basic accounting simple and relatable for all of us, helping non-accountants understand everyday financial tasks easily so they can confidently manage business or personal finances. So let's give a warm welcome to TL Carolyn Jane Delphine. Pakpak! Walang clap react. Di nga sa who's that Pokemon? Ah, okay. Kinakabahan ako, iniiwan ko ba? Nilalamig ako. Baka ba sa ulan o kaya TL Edely. Go, go! Kaya mo yan. Ganyan ako nung Friday. So, okay. Start po tayo. So, bakit ba tayo tackle ng basic accounting? Kasi nga, last time, may nag-request na na gusto nila matuto ng basic accounting. So, ito yung i-discuss natin ngayon. Wait lang. Ako kinakabahan. Char. Nawala. So, ito yung core topics natin na i-discuss natin ngayon. Yung introduction to accounting, forms of business, the accounting equation, the chart of accounts, cash and accrual accounting, tapos financial reports. So, introduction to accounting. What is accounting? So, meron ba makapagbibigay kung ano yung what is accounting?
Ay, ano ko na. God. So accounting is a system of recording and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying, and reporting the results. So why is accounting is important in a business? So accounting is important because it helps a business operate efficiently, make smart choices, stay compliant, and grow successfully. If wala yung accounting sa business, what will happen sa business? Does it operate efficiently? Does it make smart does it make smart choices? Does it stay compliant or grow successfully? Di ba hindi? Kasi nga, di natin alam ano nang mangyayari sa business. Nagtayo ako ng sari-sari business. Ilang months lang, naging sira-sira business na kasi wala. Di natin alam kung saan pupunta yung pera. Di natin yung nagbebenta tayo ng bigas. Yung bigas natin is nasa 40. Tapos ibebenta natin ng 30 kasi di natin na keep yung mga records. Paano natin siya ipa-pricing. Tapos yung sa state compliant, part din siya ng pag nag-file tayo ng BIR, need natin ng bookkeeping. Tapos, paano tayo mag-grow successfully if di natin alam dito, yung operate efficiently, make smart choices. Paano tayo mag-expand kung di natin alam, di ba? So, next tayo. So, ito yung accounting cycle. Step 1, identify your transactions. Identify your transactions. So, you have to identify transactions kung ano ba yun. Asset ba yun? Expense ba yun? Purchases ba yun? Tapos yung na-identify mo na transactions, i-record mo siya sa journal entry. Pagkatapos mo mag-record sa journal entry, post mo yan sa transactions to ledger. Yan yung parang whole financial transaction. Yan yung ilalagay mo lahat ng cash, lahat ng accounts receivable, lahat ng accounts payable, yan. Tapos pagkatapos mo ma-post lahat yan, dapat balance yung debit at credit niya. Punta naman tayo sa create the trial balance. So pag na-balance na natin, we have to analyze the worksheet. Kung may kulang ba, may di ba tayo na record dito sa transaction, at may di tayo na record ng transaction, punta na din tayo sa step 6, adjust journal entries. Tapos natin mag-adjust ng mga journal entries, punta naman tayo ng create financial statements. What are the financial statements? Income statement, balance sheet, at statement of cash flows. Then pagkatapos mo na gumawa ng financial statements is close your books. Medyo mabilis ba ako? Hindi ko kasi makita yung hindi ko alam paano dito sa chat box. Mabilis ba? Pakitype nga kung mabilis o Ilang hindi. TL. Kinakabahan ako nilalamig ako. Char. So now, proceed tayo sa accounting cycle analogy. So, sinimplihan ko to para sa inyo. Lahat naman tayo nagluluto, di ba? So, gather ingredients. Diyan nangyayari yung transaction. Second is every item you buy from the market, nililista mo yun, di ba? Is example, rice, meat, veggies. It's like a business transaction na gusto mo bilhin doon sa market. Tapos nililista mo yung mga recipe na kailangan mo sa pagluluto. So record the transaction. So you list what you bought on how much it costs, just like recording it in a journal. Organize ingredients on that table. So ito yung post to ledger. Group similar items together, all veggies in one place, all seasonings in another, like accounts, sales, expenses, cash. Tapos, check the country, trial balance. Make sure you have everything in balance. Walang na miss, walang salt, no missing salt or sugar. Then 9, adjust the flavor. Adjusting entries. 10, maybe you forgot to add soy sauce or the dish needs more salt. This is like correcting and adjusting entries. 11 is serve the dish, financial statements. 12, the final output
input is your meal. This is like preparing reports, income statement, balance sheet, and cash flow. 13, clean the kitchen. It's closing entries. Tapos, you wash the dishes and clear the table so you're ready for the next cooking session. And then 15 is ready for next meal, post-closing trial balance. And then the last is kitchen is clean, utensils in place, you can start fresh again. Ganyan ba kayo magluluto? Kasi ako hindi. So ito, move tayo ng forms of business. So naintindihan niyo yung accounting cycle? Paki-type nga 2. Kasi baka masyadong mabilis ako eh. Hindi ko pa naman kita. So, 1, 2, 3, 4. 4 lang yung nakakaintindi. 6. So, baka may question kayo, paki-reserve na lang mamaya, ha? Okay, so forms of business natin. So, there are 5 forms of businesses. Una nating forms of business is sole proprietorship. A business owned and operated by one person only. This is the easiest and simplest form. Owner keeps all the profits, but is also responsible for all the liabilities. Second is partnership. A business owned by 2 or more people. Partners share profits and responsibilities. So there are different kinds of partnership. There are general partnership, limited partnership. The next is corporation. A corporation is a separate legal entity from its owner or shareholders. Can raise capital by issuing shares. All owners have limited liability. The next is cooperative. A business owned and run by its members for their mutual benefit. Each member has equal voting rights. One member is equal to 1 vote. Common in agriculture, consumer, and service sectors. So, dito sa Philippines, madaming cooperative. Nagpapautang sila, di ba? So, mayroon silang board of directors. So, may right sila every annual meeting, may share capital sila na i-share, ibibigay sa lahat ng members. So ito, limited liability company or LLC, ewan ko ba kung meron na to dito sa Philippines, parang wala ata. So it combines features of a corporation and a partnership. Owners have limited liability but may be taxed like a partnership. So meron pa bang question dito? Wala. May OPC na po tayo. Okay. Saan yan? Parang Ano eh? equivalent ng LLC sa sa ibang bansa. Sa atin naman ang tawag one-person corporation. So it allows an individual to form a corporation. Bakit siya nag-take over? Sorry, nagtanong ka TL eh. Kailangan student and teacher, no? Ayun kasi ang tendency, halimbawa, ang negosyante si TL Caroline, kapag lumalaki na yung business niya, however, hindi niya naman kailangan ng incorporators. So, ang ginagawa, dahil nire-require ka na kunwari ni BAR to upgrade, magiging corporation ka, ang tendency, kuha ka ng proxy. So, aware naman kasi ang law doon. Kaya para maiwasan na yun na nagpo-proxy ka pa, na buo yung OPC. So, one-person corporation siya. At least may Hindi yan, natutunan tayo, Philippine di ba? yan. Philippine. Apo. Research niyo ako, hindi ko yan naabutan nung nag-aaral ako sa college. So, Okay, nung yun lang yung nalalaman ko. Di ba? Two-way learning, student and teacher learning. May ako nagtuturo sa inyo, yung student naman nagtuturo sa akin. So, ano ba yan? So next, go on tayo sa accounting equation. Yung pinaka ng lahat, di ba? Iwan ko ba kung andito sila. So asset. Accounting equation is asset is equal to liabilities plus equity. So yung asset natin is always on the debit side.
Yung asset is what the business owns, yung pag-aari natin. Asset, aside sa cute, tall, dark, and handsome, cute, charming, iba yun na, yung mga asset natin is house, properties. Tapos next naman is liabilities. Ano yung mga utang ng business? Pinachar lang, no? Liabilities, pero utang yan. Tapos equity. The owner's share of what's left in the business after paying all debts. So yan, yung income. So next is accounting equation. So if you buy a house worth 2 million, so what is your asset? So your house is your asset. So worth 2 million. So second, you got a loan from the bank for 1,500,000. So your liability is 1,500,000 from the bank. Gets nyo? So ito naman next, you pay 500,000 pesos down payment from your own savings. So this is your equity. Kasi galing sa savings mo. 500,000. So asset, house, 2 million, is equal to liability, bank loan, 1,500,000. Equity, your savings, 500,000. Balance ba ang liability natin at saka equity? Balance ba dito sa asset natin? Paki-type nga yes. Dito lang ako. Liability, bank loan, equity, nag-down ka ng bahay, gamit ang yung savings. Okay, yes. Yes, mga TL, yes. So next is practice test. Compute the assets. So liability assets is question mark. So yan ang kukompute natin. Liabilities is equal to 25,000. Owner's equity is equal to 70,000 to na ano ko, na wrong. So okay, ano nga kung ilan ay yung magkano yung assets? Ilan yung assets? Ano, compute the assets na lang. Hirap maging Bisaya. Oh, na-Zoom meeting na agad. Okay, ilan ba? Magkano ba? Magkano ba si assets? So 100,000 na given ko na yung answer. So next naman is yung liabilities. So asset is equal to 300,000. Parang to 75 ata to. Naroon na typo ko to eh. Asset is equal to 300,000. Owner's equity is equal to 130,000. How much is the liabilities? Paki-compute. Kunin nyo yung ano nyo 170. Wala na po tong price. So, okay. 170, correct po. Thank you for participating naman. So, understanding debit and credit rules. So, as we all know, debit is always on the left side of an account. Credit is always on the right side of an account. So, first encounter ko sa debit is doctor. Second, at yung credit naman is comfort room. Hindi ko pa alam yun. So, debit is it increases assets or expenses. Andyan yung debit. Pag nag-decrease naman yung liabilities, equity or revenue, debit din siya. So, example, you buy supplies worth $10 for your business. So, bumili ka ng supplies worth $10,000 for your business. Saan natin ilalagay? Supplies is debit. Bakit? Nag-increase yung ano niya, expense. Yes. So, cash nag-decrease yung ano natin, yung asset. Dito nakikita natin dito sa left side. Credit is always on the right side of an account. It increases liabilities, equity, or revenue. Decreases assets or expenses. Nag-decrease yung cash natin, which is assets. So that kaya andyan siya sa credit. So second example, you sell a product for a $50 cash. Saan natin ilalagay yung cash sa debit? Kasi nag-increase yung asset natin. So sales revenue. Ano yung sales revenue natin? Ano? Anyone po?
nag-increase ang sales revenue natin. Kaya siya nasa credit or nasa right side. Paano ko po, TLIV, paano ko po malalaman kung may nag-chat dito sa left side? Hindi ko alam eh. Sorry, ano po yun? Kung may nag-chat. Oo. Hindi ko Ayan, kasi may mga ano lang. sagot po. Ayan, si Miss Sarah, si Melanie Increase ang sagot nila Hindi ko kasi kanina. makikita yung screen ko lang yung makikita ko. Sige, Sorry. at least kita. Sa pinakataas po, TL, may chat. Pinakataas, top. Makita mo yun. Okay, chat. Okay, sige po. Kanina pa kasi akong ano dito eh. Tapos paano to mawala? Wait lang. Okay, go na lang tayo. Tayo na lang mag-ano sa akin. So, understanding debit and credit rules. So, AC memory tip, debit is always receiving or getting something. Credit is giving or earning something. So, sa amin dito is money in yung debit, money out yung credit. Diba? Something goes in, something goes out, money out. So, both must always be equal. So, each transaction must have at least one debit and one credit always in balance. Di po pwede na di po mag-balance. Okay? Pag di yan mag-balance, may problema yan. Promise. Magka-problema kayo after niyan. Mag-work back na naman kayo pag di yan na-balance. So, one thing na ating lagay natin sa mind natin is yung dealer. DIA, which stands with dividends, expenses, asset, is always on debit. Pag learn naman, liabilities, equity, and revenue will always be credit. Okay? Okay. So ito yung debit and credit in accounting yan. Account type, assets, normal balance naman niya is debit, increased by debit, decrease credit. Expenses, debit, normal balance is debit, increased by debit, decreased by credit. Dividend, yan, debit, then decreased by credit. Losses. Losses, maano lang tong losses pag normal balance niya is debit, tapos yung contra account naman niya is revenue. Mapunta na to siya as an expense eh. So, ayan, increase by debit, decrease by credit. Liabilities, two gains. Normal balance naman is credit, increase by credit, decrease by debit. So, next. Chart of accounts. What is chart of accounts? It is a list of all the accounts you must use to record financial transactions in your general ledger. So, yun yung sabi, yung last natin na pinagawa ni TLDC, yung chart of accounts. Magkakaiba yung chart of accounts ng iba't ibang business eh. So why is chart of accounts important? Because it organizes all financial information, keeps records accurate, and makes it easier to prepare and understand financial report. Or it acts like a financial directory or map. So if naalala nyo yung yellow book dati, yung may mga listahan ng contacts ng iba't ibang industry. Yun, parang ganun yung chart of accounts. Parang yellow book that time. Naabutan ko pa yun. So, okay, let's go next. Okay. So, there are 5 types of accounts. Assets, liabilities, equity, revenue, and expenses. So, ano ba yung kasali sa assets? So, cash, property and equipment, inventory, accounts receivable, at saka supplies. Sa liabilities naman, accounts payable, lahat po utang. Pinaganda lang, liabilities. Payable, accounts payable, bank loans, taxes payable, interest payable. Sa equity naman, owner's capital, owner's draw, yung mga winidraw ng owners, retained earnings.
Sa revenue, sales, interest income, rental income, and service income. Expenses naman, utilities expense. What are the utilities expense? Electric expense, water expense, water mga bills, diba? Internet. Rent expense, salaries and wages expense, supplies expense. So there are two types of accounting methods. Cash basis accounting. Record transaction when cash is received or paid. For example, you send an invoice today but only record the revenue when the customer pays you. Tapos, accrual basis accounting. You record transactions when they happen, even if cash hasn't been received or paid yet. So example, you record the sale when you issue the invoice, even if the customer pays next week. So magkaiba ha, na you send an invoice today but only record the revenue when the customer pays you. Nirecord mo lang yung revenue pag nagbayad na si customer. So, example natin dito is yung mga restaurants. Okay? Di tayo makakain pag di tayo nagbabayad. Parang ganun na ano. So, nag-send sila tayo ng bill. Nag-send sila ng bill sa atin, nagbayad tayo. Yun na yung panahon na mag-record ng revenue. So, you record transactions when they happen even if cash hasn't been received or paid yet. Yan yung accrual. Okay? Kinakabahan talaga ako. Andyan si TLEDs eh. Wala. Financial reports. So, income statement shows if the business made a profit or loss during a specific period. So, yung formula is revenue minus expense is equal to profit or loss. May nagtanong nito last yung inventory. Iwan ko kung sino yung nagtanong, di ko na marirecall. Ako ba? Ano po yung sample ng accrual na industry? So, yung ang sample ng accrual ng industry, so, yung landscaping, yung mga parang service na service industry, yung mga consultancy, ganun. So, revenues ito, nakita nyo, revenues minus expense. Yung revenue sales, 85,000, investment income is 500. So, yung total revenues is 85,500. So, yung expense naman, nawala naman. Escape? Escape ko ba to TL? Okay. Na-click ko yung chat dito na lumalabas eh. Revenues, expense naman natin is cost of goods sold. 61,000, selling general and admin expenses, 13,000, interest expense is 800,000. So total expenses is 74,800. So yung net income natin is $10,700. So dapat pag gumawa tayo sa manual kasi pag gumawa kami before ng income statement, naka-double rule yan. Hindi pwedeng hindi naka-double rule o yung mga headings ganito, yung heading omitted. Dapat mayroon yung company name, anong klaseng report niyan, as of anong period, di ba? So, yung balance sheet naman, this report shows how healthy the business is financially, what it owns and what it owes. Yung formula naman natin ginagamit is asset is equal to liabilities plus equity. So, asset, cash is 1,000, accounts receivable is 500, so total asset niya is 1,500. So, yung liabilities at owner's equity, liabilities niya is bank loan, accounts payable, 750. Total liabilities niya is 1,000. Owner's equity, accumulated photo, ACME, capital, 500. Total sa owner equity is 500. Total liabilities, add natin to is 1,500. Okay, dapat naka-double ruling to. Tapos wag natin kalimutan yung headings.
So dito natin malalaman if financially healthy nga ba si company, mas yung asset niya is ano ba, maka-cover ba niya yung mga liabilities niya. Yan. So next is cash flow statement. Shows how cash moves in and out of the business. This report tells whether the business has enough cash to run its daily activities. So it divided into operating activities, daily business operations, investing activities, buying or selling assets, financing activities, loans, owners, capital, repayments. Ito yung na subject ko before. Pinakamahirap kasi pinaano kasi kami dito last time eh. Ano ba, parang aside sa report, yung parang pina-analyze namin to. Eh, ayun, nagtatago ako sa likuran ng upuan. Kasi ako yung parating tinatawag. So ito, nakita nyo yan? My heading, example corporation, anong type of report, statement of cash flows. So meron din itong period for the year ended December 31, 2024. Ang nakamali niya, wala namang mali. So cash flows from operating activities, nakita natin yung net income, adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities. So depreciation and amortization, loss on sale of equipment, 15,000, changes in current assets and liabilities. So increase in accounts receivable, 21,000. So alam niyo yung rule sa ano natin, di ba? Debit and credit. So negative 21,000. So decrease in prepaid expenses, 3,000. Decrease in accounts payable, 28,000. So net cash provided by operating activities is 262,000. So cash flows from investing activities, capital expenditures, negative 300,000. Proceeds from sale of equipment is 40,000. So 300,000 minus 40,000 is equal to 260,000 net cash used for investing activities. So cash flows from financing activities, proceeds from issuing debt, 200,000. Dividends paid minus 110,000. So net cash provided by financing activities is 90,000. So net increase in cash during the year is 92,000. Cash at the beginning of the year is 101,000. So cash at the end of the year is 193,000. So ito yung ano natin sa 92,000 is from the previous year. Ngayon na year. Tapos ito si cash at the beginning of the year. So 262 minus 90. 260. Okay, tama. Balance siya. So, okay. Wait lang. Hindi ko na alam. So, okay, may question ba? Masyado akong, masyado akong, ano pa? Paspas ba? Ano ba yung paspas? Mabilis. Bilis. May tanong po ba kayo? Question kayo, guys. Hindi yan araw-araw nagpe-present si Tel Caroline. Tanungin niyo na. Wala kayong questions? Ayan. Huwag kayong mahiya. Wala kayong para question? Ako yung ma-address na. mag-question. Ayan, sige. Ako yung mag-question. Gusto nyo? Pa-raise hand na lang pag alam nyo yung answer. Ano to? Kasi hindi naman kayo nagtatanong. Baka bet nyo magtanong o ako yung magtanong.
Sige, Wala daw tanong kayo. natanong, di daw niya naintindihan. Kaya tanong kayo. Tanong kayo kasi I know yung statement of cash flow, isa yan sa mahirap i-analyze. Kahit Oh, nung hindi. college, yan talaga ang challenge. Parang siya, alam mo may isa pang report. Ang nasa utak mo lang balance sheet saka profit and loss. Sasabihin mo may isa pa. O, di ba? Increase in AR, bakit daw po negative? Increase in ER, bakit po nag-negative? So, balik tayo sa ano. Wait lang, paano ba to? So, accounts receivable is asset, di ba? Increase in AR, debit. TL sa cash flow yung question niya, ba't daw sa cash flow ang AR, Okay. yung increase in AR negative? Changes in, dito ba? Opo. Tama po na, Miss Sarah. Yun po yung question. Unmute po kayo. Ayun, yes daw po. Cash flows sa ano. Okay, ito yung negative 21,000. Mm. So, increase in accounts receivable, ano, ito talaga yung mahirap talaga sa akin. Pagkitulong ng Ayun, opo. Tama si Miss May. May ba? May o May? Sorry, nahirap ako sa name. kasi nga, Totoo. Kasi ito yung remember, yung statement natin is cash flow. So, it focuses dun sa available cash doon sa company. So, since nagkaroon ka ng sale, however, AR siya, it decreases your cash kasi hindi siya cash. In credit yung sales. That's why it decreases yung cash flow mo sa operating activity. Kasi hindi siya naging cash right away. Rather, naging AR siya. So, yun yung challenging sa statement of cash flow. So, focus kayo na it all about cash. So, it's a presentation as to what is the effect of that transaction to cash itself lang, not to any account. So, that's why tumaas ang AR, syempre, negative yung impact niya sa cash kasi hindi siya na-collect as nag-gets po kahit papaano? Or kung PLD na, you have po, other way of explanation po doon. Ayun, baka malito kayo, saka natin yung different method, pero yun yung kanya, yung gist nung LD na may maa-add po kayo doon as to why negative yung increase ng AR to the cash flow. Tama na yung sinabi mo, TL. There is an increase in, bali mas malaki yung hindi cash kaysa cash. Kaya ibalik natin doon. It's a decrease sa income na na-recorded na kasi hindi siya cash. Tama yung sinabi mo, TL. Yan. Thank you po. Miss Sarah, okay na tayo doon? So, that means po, ang sa take away ko lang po So, increase in accounts receivable, madami pa yung i-collect natin. 'Di ba? Tama po ba yung ko? Yes, yung parang workaround explanation po. Mas madami pa yung i-collect natin Kasi Di yung ba? cash. kaysa yung cash na andito sa atin. TL, may add lang ako before we move forward. Sorry, no? So, yung cash ending balance, halimbawa, gumagawa kayo ng manual, ang way of checking yan, dapat yung ending balance nyo dyan is same with the cash balance you have in your balance sheet. Okay? Oo. So, yun yun. Kaya, pag nag-exam before, yun, yung check yan. Kung tama ba yung
statement of cash flow mo, dapat balanse siya sa cash na nasa balance sheet. So, ano lang, may add Mag-add ako, no? lang ako, TL. When we talk about statement of cash flows, our focus is cash. But then the net income, kung income mo yan, it doesn't mean that that is your cash. Since we are focusing on determining how much is the cash, whatever non-cash transactions natin na may effect doon sa sales, dapat ano siya, kukunin natin from the income to establish the actual cash at a given period sa pinakadulo natin. Kaya yung income is not cash at all. Kung may i-collect ka pa ng mga sales, hindi pa na-collecta at nag-increase yung mga receivables mo, dapat i-deduct natin balik sa net income to arrive at a cash balance at the end. I hope it helps. Sana ikaw na lang yung teacher ko before TLD na. Bulakbol kasi ako nung nag-ano ako eh. Di ko Okay alam, yan. kasi, just, sharing kasi, sharing na lang, may share ako sa inyo. Hindi ko talaga, yung course ko. For some reason, di ko talaga siya, bet. Kasi gusto ko, nag-sharing na tayo. Kasi gusto ko maging, agriculturist. You're Gusto ko doing it talaga well. Go, go. agriculture. Tapos, alam mo yung, ano ba yung makukuha mo sa pag mag-agriculture ka? Di ba that time? Yung agriculture, ano ba yung mababa lang yung sa agriculture. Ayun, ang college ko namin doon, yung mga kurso lang is agriculture, IT, information technology, at teacher. Ayun, pinapili ako except sa agriculture. Sa teacher lang yung pinapaano sa akin. Ayaw ko mag-teacher eh. Kahit teacher sila, ayaw ko maging teacher. Kasi hindi ko bet maging teacher eh. Lalo na yung mga bata na makukulit. Ayaw ko. Kaya ayun, nag-BSBA ako. Pag nag-infotech ako, sabi naman ng mama ko noon, ano ka magbabantay ng computer siya. Pag nag-infotech, yon yung infotech niya, agriculture. Ayun, di din. So, ayun, yung BSBA Management Accounting, yun yung kinuha ko. Wala akong choice that time. Ayun, second year na ako. Intermediate accounting, may kami, parang GPA na dapat hindi below sa 85 yung hindi below sa 85 yung grado mo, di ba? Sabi ko na sa mami ko, pag di ako nakapasa, mag-agriculture ako ha. Ayun, pumasa. Pinasa ko yung intermediate accounting. Pero wala yung yung passion ko wala doon. Tapos sabi nung that time yung ng teacher namin noon that time. Yung kaklase ko na parang top honor sa sa high school namin. Sinabihan pa ako, siya naka 85, ako 84 lang. Para ba ako na kahit nga ako di nagulat nga ako ako naka 85 yung top 1 nung high school, 84 lang. Nagulat. Ayun, sabi ko sa mami ko na, pag ako pag yung, sino yan, TL? Pag dating ng third year, yan pa rin yung challenge ko sa mami ko. Challenge ko pa rin yung mami ko. Mami, pag di ako makapasa, pag di ako umabot ng 85, chief na ako ng agriculture. Tinatak ko pa din. Bakit ba ganun? Kung nakikita niyo sa mga Facebook ko, may picture yun ng mga classmate ko, yung habang nagtatago ako sa ilalim ng upuan, yung minsan lumalabas ako sa klase, kasi nga gusto ko nga hindi pasa yun eh. Ayun, napasa ko, iwan ko ba kung love ba ako ng teacher ko, ano ba. Nagbibenta ako that time ng mga gulay sa school. We're into farming na kasi nung high school pa ako, tapos college na. Baka sabi nga ng mga kaklase ko that time binayaran ko daw sila through
through yung mga kalabasa, balato, yung mga sitaw, binayaran ko daw sila that time. Yun. So share ko lang sa inyo kasi baka naano kayo nga hindi ako marunong masyado sa itong cash flow. Pero natakol namin din ito. Pero yung alam mo yung di mo yung love yung ano mo. Iba kasi yung love mo pag di mo love. Parang di mo yun mapofocus eh. Yung focus ko ngayon that time. Pero ngayon naintindihan ko bakit ako nag-DSBA. Kasi baka dito nga ako, di ko lang sineryoso, di ba? Di ko lang sineryoso that time. Bakit ako pumasa, di ba? Gusto ko lang niyo, parang naging words of encouragement na ito eh. Parang gusto ko lang itatak sa inyo na ah, kahit anong passion you must kanang katulad nito ngayon, inaano ko eh, ina paano ba to, ini-improve ko, may care, ano ba yan yung Tagalog, hindi ko may word yan eh. Parang pina-flourish ko, inaalagaan ko, pinapalaki ko. Kasi di ko alam yung nito eh, last college days ko. Parang binabaliwala ko lang to. Pero ngayon, nagagamit ko pala. Di ba? Good. So, ano, tapos, mas nalinawan ako sa cash flow sa actual work. Kasi yung gamit namin before is hindi ito eh. O iwan ko ba, nalimutan ko na. Basta meron talagang ito, pero ewan, balbulakbol kasi ako eh. So, since tayo lang naman, wala mo namang iba. Recorded lang naman. De, joke. Ay, baka makita to. Recorded yan. Oh, ano. Nag-share lang ako kasi baka nyo eh. Pero pag basic accounting, naka-flat 1 naman ako. Pero pagdating ng intermediate accounting, financial accounting, and ano pa itong mga accounting na yun, wala, flat 85 talaga. Naka-flat pa na 85. Go. Di man lang kina 84 para nakapag-ship ako ng agriculture. Di ba? So, baka may plan si Lord talaga, di ba? Hindi ko lang alam that time. So, baka may ma-share yung iba. Just lang po to So, TL Ria. May daw si TL Ria. Malayo pa naman yung oras. So, Break baka out. may Try tanong ko lang. kayo. Ano Ilan ba yung Natulad break nun out? sa'yo. Kasi Break out 10 na lang tayo. tayo. Dito na po. Tinipe ko na. Para ma-maximize. Wala na po Saka tayong maraming breakout room. Apo, maraming sasagot pag may nagtanong. Kasi 5 lang sila eh. 5 lang. Yung sa akin. Sana Any nga andito yung volunteer iba, na di lang ba? sa TL from the group? Sige. O balin lang tayo. Turo na lang tayo. Kasi may biggest why pa din tayo. Naging client get, naging na tayo mindset. Di ba? Yung wildest why. Bakit ko ba to pinurso, di ba? From COVID-19, nag-resign ako. Ilang taon na yung anak ko, 5 years old na. Pinurso ko pa to. Yung iba din na pinurso kasi yung asawa ko may farm na. May sugarcane na sila na Tapos may maliit na lupa din ako na sa garden ko. Ba't ko pinurso ito? Di ba? So my wildest why is, paano yung mga alaga naming baboy? Paano yung mga abono? Paano yung mga anak ko? Kung di ko to ipupurso, di man dumating sa akin mga ilang years na, ilang course na yung napasukan ko, ilang years na ako naghihintay, hindi naman din ako nag-apply, di ba? So, ngayon, nag-focus na ako dito, trinain ko yung self ko na maging confident,
kaya ako naging TL. Yun, yung wildest why ko talaga yung maano ko yung finansan ko yung mga ano namin, mga alaga namin. So, sige, si TL Rhea nag-raise hand. Go, TL Rhea. Salamat din. Hanggang ngayon, iniisip ko yung biggest why ko, nandito na ako na, naging TL na, nakagraduate tayo, lahat, na-complete ako na lahat ng certification. Na-realize ko lang na, oo nga, no, nakalimutan ko yung sarili ko. Kasi, yun nga, nanay ko, inasikaso ko talaga yung nanay ko eh. Lagi siyang nasa ospital, wala akong kapatid na babae. Puro kapatid ko lang. Sa lahat ng sakripisyo talaga. And then, syempre, kaya siguro naisip ko, bakit kaya siya umalis? Walang paalam. Siguro, para bibigyan ako ng chance ng nanay ko na, anak, buhay mo naman asbasin mo. Naawa ko sa'yo. Kasi, masipag ako mag-aral. Kaya lang kasi sila may gusto sila. Nanay ko, tatay ko. Ito gusto ko maging engineer ka. Nanay ko, gusto kita maging doktor o kaya pharmacist. Kasi yung gusto ko nung bata pa ako. Hindi lang ako makapag-aral kasi mahirap lang kami. Magsasakay ng lolo't lola mo. Lalo kami magkakapatid, pangalawa ako sa pangatlo. Kailangan ko rin tumulong na magbanat ng buto para sa mga tito mo na maliliit sumunod sa akin. So sabi ko, parang mahirap naman, sabi ko gano'n. Parang nakatali ako na didiktahan ka kung anong dapat mong gawin. Sige, nag-explore ako ng maybe literature. Kasi nahilig naman ako sa mga poems, mga essays. Kaya nag-take ako. Parang ano may emptiness, parang may kulang. Kaya gusto ko magpahinga. Pahinga ako. Sige, pahinga. Then one time, nung umalis yung kapatid ko, nag-abroad na. So yung vacant room niya, pinapaanan ng nanay ko kasi nag-iisip na akong bumalik ng school kulang yung ano namin, yung aming kinikita kasi kumbaga yung maliit lang naman yung negosyo namin nun. So, tapos private pa yung papasukan ko. Ano? Tapos yung mga naging tropa ko nga, sabi niya, bagay sa'yo management. Sabi ko, management na nga yung dalawang uncle ko, tsaka yung pinsan ko, yung parang ba. Sabi ko, nakita ko yung curriculum, sabi ko. So, management accounting. Sige, pasok ako, transfer ako ng UE from other school. Tapos, ayun na. Sabi ng prof namin doon, magbababa na 85 yung course mo, yung grade mo sa accounting para pwede yung mag-pursue ng BSA kung gusto nyo Bachelor of Accountancy. Bumaba na 85. So sabi ko, dapat binagsak na lang ako para pwede ako mag-engineer, matuwa-tuwa pa yung tatay ko. Ang nangyari, sabi ko, andito na, anong gagawin ko? So nag-shift ako ng marketing, yun na lang tinapos ko. Total, nandun din yung passion ko na maging creative, gumagawa ng mga essays, mga ano. Tapos, sabi ko, ano kaya magiging trabaho ko pagdating ng araw? Sabi ko ganyan. Pag nakagraduate ako, pwede kaya akong, kasi nag-audit ako sa bangko noon Makati. Pag lagi akong nababadaan, nakikita ko yung SGB, sabi ko, parang gusto ko magtrabaho rito. Nag-apply din ako ng OJT doon, hindi naman ako natanggap, sabi ko. So, may plano si Lord. Tapos nung bumalik yung kapatid ko, kasi nung umalis siya, nag-aaral ako, yung pamilya niya nasa amin pa. So, nung tatlong taon lang siya yata nun, kinuha niya na yung pamilya niya, at sinabi niya sa akin na, ikaw nang bahala sa mga magulang natin, kasi kukunin ko na yung pamilya ko, lumalaki na yung mga anak ko, 5 yun. So, gusto ko naman kasama yung mga anak ko na lumalaki, magabayan ko, para naman kahit papaano hindi sila magkaroon kami ng problema pagdating ng araw ng yung mga anak niya. Lumaki na hindi kasama yung tatay, mapariwara, ganyan. Excuse me po, yun. TL Rhea.
TL Ria. 3:21 na Yes po. So, O, sige. ano, Yun na. breakout session na po tayo. Okay. O, sige. So, okay. Yun lang. So, yung mga question natin sa breakout session sa transaction, create a journal entry. So, ano na lang po, screenshot. Screenshot na lang po. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Okay. Na-screenshot Teka na lang. nyo na po ba? Hindi pa. Teka. So, nice. You have to create a journal entry based on these transactions given. So, wala pong date. So, ang ano lang natin dito is yung transaction, kung paano natin siya i-account. So, identify the account, whether the account is asset, liability, or equity. So, next is indicate if the account increases or decreases. Based dito yung lahat. Naintindihan po ba? So, ano na lang po kung naintindihan niyo po, type na lang po yes. Yung mga Wala. Ba yun? Si Miss Melanie Ann lang po nakakaintindi po sa ating breakout room session. Question po, natapos niyo na po ba ang screenshot? Comment SD, screenshot done. SSD, ano yan? SSD sa computer. SD, screenshot done. So, 1, 2. Kasi yan po yung natin sa session. So, okay, pasok na po tayo sa breakout room. Ready na ba tayo mga TL para sa ito po? SSD. Screenshot. Done. Okay na po ba? 5 ka. Opo, open na. Opo, okay na? Mm. Bakit ito? Ikaw- Stop and join po. Wala ka? Stop and join lang meron. Ba't wala ka dito? Ah. Domain. Flow is all about yun nga, it's all about ang nare-represent lang niya is yung available na cash ng business at the end of the year. So thank you so much for the clear explanation. Yun lang po. And ipinapasa ko po ang bola kay Miss Sarah. Ako po, ayun po. Ano po ba? Same din po, medyo ako po yung nag-ano kanina, pasensya na po TL Carol. Nalilito lang po rin talaga ako sa cash flow kasi nga po hindi ko po siya masyado nagamit sa work before. So, ang tagal ko nang graduate. So, hindi ko na rin maalala yung pag-aralan ko ng college. So, yun po, nagtanong ako out of curiosity na lang po talaga kasi wala na po ko talagang idea masyado sa cash flow. Balance sheet and income statement yun, palagi po natin ginagawa sa work. Pero yung cash flow po kasi, more on, sinabi ko nga po kanina sa breakout room, more on bank recon lang po talaga yung ginagawa ko sa work before. So, yun po yung medyo sorry po kung medyo nataranta ko po kayo kanina. Tapos, Lang po ayun yun. po, Kasi may yan ayun nga po. yan nga yung purpose ng AC. You two-way learning po, 'di ba?
May naintindihan ako, may Ayun nga. kung naintindihan din kayo, di ba? Yun po. Ayun po. Tapos, ano pa ba? So far, yun lang naman po yung ano po kanina dun sa naano niyo po kasi basically naman po, basic accounting is since may background po ang karamihan, so siguro po dun lang po tayo dun sa mga nalilimutan na natin. Kaya magandang refresher po yung kanina. Yun po. Yun po. Thank you po. Papasa ko naman po kay Miss Melanie, ang ating laging reader. Thank you po. Ako naman po, same din po sa kanila. Actually, nakalimutan ko na din or hindi ko talaga din gamay nung college cash flow statement. Pero yun nga, parang nagkaroon ng refresher. Sabi ko, alam ko nga, ano nga yung indirect. So parang binasa ko siya. Sabi ko, paano nga siya i-compute? Bakit nga din deduct? So yun, parang na-realize ko po na since yun nga, na income, yung net income, di ba po, ay may tinatawag ng accrual na which is na-mention po kanina. Ng accrual basis po, nire-recognize ang income kahit na wala tayong natanggap na pera or may natanggap. So, net income yung nasa taas. Tapos, yung mga depreciation, yung mga expenses po na hindi tayo naglabas ng pera like amortization, amortization expense, depreciation. Since hindi tayo doon naglabas ng pera pero nabawasan yung depreciation, idadagdag ulit natin po siya doon. Tapos yung increase naman sa accounts receivable. So nagdagdag yung accounts receivable at the same time nagdagdag yung net income kahit na hindi nagdagdag yung cash. So ang gagawin natin, ibabawas yung accounts receivable. So yun, parang naging refresher din siya sa akin yung kasi kahit ako, feeling ko, minememorize ko lang siya dati nung college by heart. I know, minememorize ko lang siya pero not by heart, kaya madali ko lang din siyang nakalimutan. So, thank you din po for the refresher din. Thank you so much po. Ang next po, wait lang po, nakaano kasi ako. Naka-show, naka-party, naka-on. Si Miss Jo po. Hello po. Hello. Ayan. Nalilinig po ba ako? Ako po ba yun? Sorry. Hello? Medyo maingay lang dito sa amin. Hello? Po, Yes po, okay na po. Na-hear ka Okay. po. Sige. Sa akin po, takeaway siguro po sa akin parang naging refresher kasi para biglang, parang nagkaroon ng refresher kasi accounting grad naman po ako. So parang nagkaroon lang ako ng konti. Parang biglang nagbalik ng college days ko kung ano si basic accounting definition siya. Yun siya. Siguro dagdagan ko na lang yung sinabi ni Ma'am Melanie about doon sa cash flow. Yun nga. Yung cash flow kasi 'di ba from parang yung ano siya, 'di ba nagsimula tayo sa net income hanggang cash. Parang yung net income is accrual basis siya. So kailangan natin siyang i-convert into cash basis. So kailangan parang ganun ano niya. Kaya parang may mga approach doon na papaliktad siya. Like yung increase sa asset. For example po sa prepaid or sa AR, increase doon, ibig sabihin decrease po 'yan sa presentation ng cash flow. Yun siya. Ganun lang naman po siguro sa akin. Saka na-appreciate ko din po si Ma'am, yung presenter, yung nag-discuss kasi despite po hindi siya ganun ka-expert sa basic accounting. Niya po yung so miss yun po sa akin. Bye-bye. May isa pa. Si Okay na Miss... po ako, Ma'am. Opo. thank you po. Si Miss Riza na lang. Ala, Okay. Hello po. Naririnig po ako. I'm just using po kasi Yes phone. po. Okay lang.
Okay po. Actually po, nabanggit ko na rin kay TL kanina na parang I was really struggling po talaga. Kasi, ang tawag dito, medyo kahit pa lang dun sa mga part sa basics, like yung ilalagay siya sa kung negative ba siya, lalo na sa balance sheet, kung dun ba siya sa equity, bakit balance. May mga ganun po ako pa rin na, na hindi ko pa po masyadong nagigets. Tapos, kanina po, di ba, parang you're asking you are asking po na kung mag-question. Actually, parang wala rin talagang maisip na itatanong kasi nga po parang medyo hindi ko talaga siya din naiintindihan pa. Although thankful po ako kasi parang nire-refresh din siya na, especially nung nagkaroon po nung ano po tayo, ang tawag dyan, yung breakout room. So, na-explain din po ni TL Lodina po yung dapat ganito, one by one. So, ibig sabihin, pag nag-increase, dapat may magdi-decrease na ganito na kung ano siya, parang ganun po. So, yun po, marami pong salamat. Yun. Sige, TL Caroline, what's next? Thank you po sa lahat ng nag-share ng takeaways niya. Nakamute ka, TL. Okay. Nakamute ka pa. Sorry. So, words of encouragement ko po is dalawa yung ano ko sa inyo. So, allow yourself to be a beginner. No one starts off being excellent. So, we have to go through extra mile. Research, finding, reading materials. Kasi yun yung ginagawa ko lately. Nag-stop lang ako saglit ng May. Nag-stop ako May. Hindi ko na alam ano. Ito pa rin ako. Bumabangon. Nagsha-show up. Diba sabi sa Discord ni TLIV, show up is the best talaga ba yun? So next is, if the plan doesn't work, change the plan, never the goal. So yung goal ko is I want to pursue bookkeeping. 5 years na. Nag-change ba ako ng goal? Di ba hindi? Change ko lang yung plan ko. Pero hindi yung goal, hindi yung wise na ko. So yun, nag-change the plan. Dami, as you can see, dami na ako na di ba? Na na mga course. Pero wala pa. So I have to change the plan. May plan A, pag hindi pa na plan A, may plan B pa hanggang mag-Z. Pagtapos na yung mga alphabets, pwede ka na din 1, 2, 3. Pag natapos mo pa yung 1, 2, 3, may hanggang yung numbers, naging 1 million pa. So never stop. Just go on lang. Okay? So go on extra mile ha. Para para naging nasa ASL. Go. Never forget, kids, na go study, go extra mile, aside from the TLs, from Coach Alfie, huwag kayo mag-stop doon. Hanap kayo ng mga books, bili kayo ng mga books related to bookkeeping kasi ako, bumili na ako ng books. Financial Accounting and Reporting by Milan, hindi pa dumating kasi siguro naabutan pa ng bagyo. So yun, so baka may bibilin pa yung iba. TL Caroline, picturean lang Oh. kita with your word of encouragement. Smile. Post natin para ipa-value. Ang ganda nung may encouragement. Smile. 1, 2, 3. Yun, nakuhaan na po kita. Thank you. Proceed po. So yun lang. So go on na tayo sa announcement. Don't forget ito po ito po na encouragement na ibibigay ko sa inyo. At saka yung go extra mile. Kasi yun yung yun yung pang pangtira ng mga pangtira ng mga natin, enemies, charing, layo. So okay, go next is announcement. Announcement po, tomorrow, Saturday, masterclass, and then
August 22, 2 p.m. here, accountability call, and then Saturday, live coaching. Yun. Attend po tayo ulit next week. So, mag-prepare po kayo kasi sabi po kanina na majority ang ang gusto nilang i-discuss next week is a discovery call. So, ang ating activity will do a mock-up. So, magbibigay ako ng assignment sa Discord para at least naman ma-maximize natin yung time for mock-up. No? So, watch out po dun sa assignment na ibibigay ko. It would be preparing your script. Tapos, i-apply natin. Yan. So, mag-ready kayo. So, isa pang hint for discovery call kasi prepare kayo na answer to all possible questions na pwedeng tanungin sa inyo. So, ayun po. Thank you so much for your time. See you po ulit next week. Yan. Picture Uy, baka tayo. Wala pa tayong picture? picture. Opo. Picture mo dito na. Gallery. Wait lang. Gallery. Ayan. Okay, asan na yung aking wait lang po, exit ko. Ayan. So, tingin sa camera. Smile. 1, 2, 3. Okay. 5. Ay, Save. Kaya pala ako napagkamalan na high school kasi TL kasi tingnan mo yung mukha ko, baby face. Wait lang mo. Okay. Ano yung ko lang. Exit parang ko. panatang makabayan. Okay. 1, 2, 3. Ay, ulit. Ayan, dahil nagre-raise hand pala kapag ano. Wait lang. Yung screenshot mo, malabas yung ano. Game. 1, 2, 3. Ayun. Okay. Yan. Ay, palakpak natin pa TL Caroline. I'd like to share na si TL Caroline, small but terrible. Sabi niya na nag-ano yung mga teachers ng anak niya na batang-bata pa siya, para siyang 16 years old. Pero TL Caroline, go, you did it well. Congratulations. Sige. Ano kasi na pagkamalan ako TLIV na paaralin daw ako balik ng asawa ko ng high school. High school ba yun? College. Para naman daw yun sa mga bata ko. Hindi nila alam tapos na ako mag-aaral. Akala nila hindi siya tapos. Yung liit-liit for 11 lang. Thank Sabi you niya, sa ang height daw niya for 11, kaya pinagkamalan siyang bata pa. team lang tayo. For Okay, 11. go! See you all Bye. on